So, nandito pa rin po tayo sa ating series on God's gift of work. And kanina binasa ng ating kapatid yung passage sa English. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po sa Tagalog. So, Luke chapter 18, verses 18 to 27. At ganito po ang sinasabi. Luke 18 to 27. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya, "Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata." At nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya ay namanglaw na lubha, sapagkat siya ay totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, "Pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Sapagkat magaan pa sa isang pamilyo ang pumasok sa isang butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." At sinabi ng mga nakarinig nito, "Sino nga kaya ang makaliligtas?" Datapwat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. At sa point po sa ating buhay, hindi po natin maikakaila na ang ating trabaho or work gives us satisfaction. Whether it comes from an incentive, dahil na-meet natin po ang ating quota, or dahil match ang ating trabaho sa mga skill sets natin at natutunan natin sa school, or simply it's a job well done lang. May happiness sa pagtrabaho dahil kalooban po ng Diyos na ang paggawa ay para sa benefit po ng tao. At ma-fulfill natin ang ating purpose sa pamamagitan nito. And that is what we studied in the past weeks. But we must also understand, mga kapatid at kaibigan, that the world we live in is not perfect. It is not what it seems. In a fallen world, our work also comes with burdens at saka mga temptations. Sabi po ni Richard Phillips, isang theologian and pastor as well, sa kanyang article on work, identity, and the effect of sin, sabi niya, "At various times, all of us struggle with the temptations of worldly glory, self-serving power, or the sinful pleasures that can be associated with work. Sometimes we may find that far too much of our identity has become wrapped up in who we are professionally. Of course, none of this is work's fault. It all grows out of our sinful hearts and our tragic ability to stain anything we touch with idolatry and selfishness. Yet our sinfulness does not alter the fact that work is man's sacred calling, received from the very hand of God Himself." And so, may effect po ang ating kasalanan sa ating paggawa. So, no doubt, meron yun. At nakikita yun. Sin has an impact sa ating work. At makikita yun. May destructive effect naman din ng idolatry sa ating mga buhay sa oras na itaas natin ang ating trabaho ng higit pa sa Panginoon. At ito ang pag-aaralan natin sa umagang ito. The times when or the occasions when we raise up our work
higher, or when we make it God. Yun yung pag-aaralan natin at yung effect nito sa ating buhay. So brothers, sisters, and friends, sa atin po na nahihirapan sa ating pananampalataya, nabibigatan sa trabaho at sa buhay, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kasiyahan at kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa, tumimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng Panginoon ng mga panibagong naisin na makilala siya bilang makapangyarihang Diyos at dakilang manunubos sa kanyang salita. At habang nakikilala natin siya, matutunan nating tumugon sa maayos na pamumuhay sa presensya po ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So ito, ang itatanong po natin sa scripture ay what are the detrimental effects of idolatry? Yun yung title natin. What are the detrimental effects of idolatry? Which leads us dito sa ating passage sa Luke chapter 18. Pwede po natin buksan ang ating mga Bibles. Mangyari lamang na buksan po natin ito sa Luke 18, chapter 18 to 27. Ang sumulat po ng aklat na ito ay si Luke. Si Luke po ay isang physician or doctor at kasama sa ministry ni Apostol Pablo. Sinulat niya po ang aklat na ito para sa kanyang disciple na si Theophilus. Si Theophilus po ay kaibigan niya and follower ni Jesus Christ. And most probably, sabi ng mga scholars, ay isang mataas na government official na nangangailangan ng kapanatagan at kasiguraduhan tungkol sa Panginoong Jesus. And so, Luke writes this whole book para sa kanyang friend and disciple or follower of Jesus Christ. Dito sa ating passage na Luke 18, naglalakbay po ang Panginoong Jesus patungong Jerusalem from the north pababa para maghanda sa kanyang kamatayan. And he was passing between Samaria and Galilee. Now imagine this, dahil ito patungo na sila sa last week na ministry ni Jesus Christ at alam naman natin yun, papunta na rin yun sa Passover. Maraming tao umaakyat ng Jerusalem, or from the north, bumababa, or from different parts of the empire, yung mga Hudyo, umuwi sila. So, may imagine natin na maraming kasama ang Panginoon, maraming nakikinig sa Kanya, and both mga matatanda, mga bata, pati mga kaaway niya, yung mga Fariseo at mga Saduseo at mga Eskriba. And dito sa ating passage, kakatapos lang po niya magbigay ng talinghaga tungkol sa pananalangin at pagtanggap sa kaharian sa pamamagitan ng kababaang loob. Nang biglang may humabol at nagmamadali sa kanya para magtanong. And our passage tells us na itong nagtanong sa Panginoon ay isang pinuno. Sa Matthew chapter 19, verses 16 to 22, binabanggit po na isa siyang binata. Kaya nga mapapansin natin sa mga Bibles natin, ang subtitle na nandyan ay The Rich Young Ruler. He is young. Most probably mga nasa 20s to 30s. I will digress lang sandali. Itong passage na ito ay kadalasan ginagamit para i-preach ang evangelism. And yun yung basically yung purpose dito dahil pag tinignan natin kung paano yung structure nito at kung paano i-deal ng Panginoon yung rich young ruler, may kinalaman talaga siya sa papahayag ng Ebanghelyo. But at the same time, makikita rin natin na may tema ito tungkol sa idolatry. And so, titignan natin yung effect nito doon sa rich young ruler. At yun yung magiging focus natin as we continue studying yung gift of work. Ano ang nangyari dito sa buhay ng pinunong ito? So, yun yung ating pag-aaralan. So, batang-bata siya, itong ruler na ito. At malamang isang leader siya ng isang sinagogue o mahistrado sa Israel. Although may mga scholar po na nagsasabi na hindi siya mahistrado dahil bata pa lang siya. Ang ginamit po kasi na salita ng ating Panginoon sa
original language ay yung salitang, pag sinabing ruler or leader, itong salitang ito sa original language ginagamit para sa mga matatanda ng Israel. That is why we assume na ito ay most probably isa sa mga leaders ng Israel, bagamat bata pa lang siya. In any case, may kapangyarihan siya, mayaman, at malamang kilala sa lipunan. Now, alam po natin ang mga pinuno ng Israel ay walang pagtingin kay Jesus. Pero itong batang pinuno, siya ang nagmadaling humabol sa Panginoon para magtanong. At kapag nagmamadali, alam naman po natin na urgent. Urgent yan. May importante. So, hindi niya pinagpaliban ang paglapit sa Panginoon. Pag tinignan natin yung previous passages, mapapansin natin kakatapos lang ng Panginoon na magbigay ng talinghaga tungkol sa kaharian. Diba? Merong mga bata at matatanda na nakikinig sa Kanya. So maraming tao nakapaligid. Tapos biglang may magka-cut in line para magtanong sa Kanya. At ang sabi po ng binatang pinuno sa Kanya, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Obvious na ito ang gumugulo sa kanyang isipan. On the one hand, meron siyang kapangyarihan at kayamanan. Pero mapapansin natin, kaya niya ito tinanong kay Jesus dahil hindi po siya satisfied sa kanyang buhay. Wala siyang security, walang kapanatagan, at sapagkat alam niya na hindi siya mananatiling binata, hindi siya mananatiling bata forever. At hindi mananatili ang kanyang lakas habang buhay. Tatanda siya tulad ng lahat, magkakasakit, mamamatay. So anong issue niya? Ang issue niya, paano siya mabibilang sa mga nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong pwede niyang gawin? Sabi niya, "What shall I do?" At the end of the day, paano ito mapapasa kanya? Anong pwede niyang gawin para mapasa kanya ito? Sinagot siya ni Jesus, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Ang tanong na why or bakit ay isa sa pinakamahirap na nasagutin. Kapag ako tinatanong ng bakit o why, napapaisip ako. Kasi binabalikan mo ano ba yung purpose. Ano ba yung dahilan? Bakit may ganyan? Bakit may tanong na ganyan? Ano yung issue? Sinasagot nito ang layunin o pakay at hangarin ng nagtatanong. Now, nung sumagot ang Panginoon, "Why do you call me good?" It does not mean na tinatanggihan ni Jesus ang pagiging Diyos. It is not a question of divinity. On the one hand, Christ was challenging his concept of goodness noong panahon nila. Paniwala kasi po ng mga Hudyo, bagamat makakagawa ang tao ng mabuti, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So, no one is good except God alone. Meron silang concept na ganun. And then on the other hand, ang tingin ng mga maestrado rin kay Jesus, sabi ko nga, mababa ang tingin nila sa Kanya. Bukod sa siya po ay anak ng isang mababang karpintero. In some accounts, sabi na si Jose daw, yung kanyang ama, ay gumagawa ng furniture. So, ganong klaseng karpintero siya. So, mababang karpintero at nakikisalamuha si Jesus sa mga makasalanan. There are accounts na mababasa natin na nakikipag-usap siya sa mga tax collector, di ba? Like Zacchaeus, like Matthew, di ba? Minsan, hinahayaan niya na lumapit sa kanya ang mga prostitute, humihingi ng kapatawaran, at saka yung mga marurumi, yung mga may sakit. Hindi lang yun, ang tingin din sa kanya ng mga matatanda sa Israel, siya po ay isang lawbreaker.
kinatawan daw siya ni Beelzebul, the Lord of the Flies. Isang pinuno ng mga demonyo. Pag tinignan natin yung previous passages sa ating aklat, ganun ang tingin sa kanya. He is a lawbreaker and he is a representative of Beelzebul. So, anong sinasabi dito ni Jesus sa taong ito? Basically, ano lang, talaga nga bang mabuti ang tingin mo sa akin? Yun yung question. Talaga nga bang mabuti ang tingin mo sa akin? Hindi ba? And you will most probably agree, Diyos lang ang mabuti. Kasi kung Diyos lang ang mabuti, then it means tayong mga tao, ay hindi mabuti. Kasi exclusive ang kabutihan sa Diyos lang. Hindi pwedeng mag-apply sa atin. Ngayon, kung hindi mabuti ang tao, ang tanong, ang susunod na tanong, pwede bang maging mabuti ang tao? Pwede ba siyang makagawa ng mabuti? At yun yung pinag-uusapan nila ngayon dito. Kailangang aminin ngayon ng pinuno na hindi siya nakasunod sa kautusan. Pero ganito ba ang ginawa ng pinuno? Inamin ba niya? Verse 20. Tuloy natin. Verses 20 to 21. You know the commandments, sabi ni Jesus Christ. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. So dinala ng Panginoong Jesus itong batang pinuno sa mga kautusan. Verse 21, and he said, all these things, sabi nung binata, all these things I have kept from my youth. O nung simula nung teenager pa raw siya. Simula nung nagkaroon siya ng muwang, sumusunod na daw siya sa kautusan. Mapapansin din natin, hindi tinanong ng Panginoong Jesus kung alam niya itong mga utos na ito, sapagkat alam niyang aral sa kautusan itong taong ito. At tinatanong ng binata, ano ang maaari niyang gawin? Parang pag ganito yung usapan, mararamdaman mo parang may ulterior motive yung binata bukod sa magtanong. Parang minsan mararamdaman, gusto pa niya ma-validate siya. Hindi siya nagtatanong na dahil gusto niyang malaman, kundi kaya siya nagtatanong kasi gusto niyang i-validate mo na tama yung iniisip niya o tama yung ginagawa niya. Sinusundot ka lang niya para sumagot ka ng oo, pero ang hinihingi niya ay hindi yung information mula sa'yo, kundi yung affirmation mo. So ano ngayon? Sabi ng Panginoon sa kanya, talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama't ina. Nakakapagtaka. Dahil hindi binigay ng Panginoong Jesus yung unang 5 utos, which is pag sinamarize, love the Lord your God. At hindi rin binigay ng Panginoong Jesus ang 10 utos, which is huwag mong pag-iimputan. Ang hindi iyo. Na huwag niyo ako tatanungin bakit ganito yung order na binigay ng Panginoong Jesus. Hindi sinasabi sa passage natin yun. So pagkatapos ito sabihin ni Jesus, sumagot ang binata, ginanap ko ang lahat mula sa pagkabata. So ano sinasabi dito ng binatang ito? Ang sinasabi niya, perfect po ako dyan, guro. Wala akong sinirang utos. Ginawa kong lahat para maging matuwid ako. Oh no. Eto na. So ano nangyari? Verses 22 to 25. When Jesus heard this, He said to him, one thing you still lack. Sell all that you possess and distribute it to the poor, and you shall have treasure in heaven. And come follow me.
But when he had heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. And Jesus looked at him and said, "How hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." So sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ka perfect. Dahil may nakalimutan ka. And so Jesus challenged him kung paano niya makakamtan ang buhay na walang hanggan. Kasi ang tanong niya, ano ba ang dapat kong gawin? So itong gagawin mo. Anong sagot ng Panginoon? Ipagbili raw niya ang lahat ng kanyang tinatangkilik, ipamahagi ito sa mga dukha. Tapos doon pa lang siya magkakaroon ng kayamanan sa langit at sumunod siya kay Jesus. Ano naging tugon ng bata? Nalungkot po ang batang pinuno. Gusto ko yung Tagalog version. Dahil superlative ang ginamit doon. Namanglaw siyang lubha. And scriptures tell us why. Kasi sabi diyan, he was extremely rich. Hindi siya ordinaryong mayaman. Extremely umaapaw. Malamang siguro kung mahilig tayo sa mga top 10, top 20, nasa top 10 siya siguro ng mga mayayaman sa Israel. Malamang ganun yung rango niya. And so, nung sabihin sa kanya ito ng Panginoon, nung binigyan siya ng instruction kung ano yung dapat niyang gawin, kasi yun yung sagot sa kanyang tanong, mapapansin natin hindi na nakipagtalo yung bata. Hindi na siya nag-argue, hindi na rin niya pinagtanggol yung pananaw niya. Itong ginawa ng Panginoong Jesus ay hindi po, baka isipin natin, ang interpretation dito ay test of poverty yan. Commitment to poverty. Hindi po. Hindi po commitment to poverty ito. Hindi rin ito commitment tungkol sa pagtulong sa may hirap. Although there are passages na ganon. Pero hindi ito yun. Hamon po ito para malaman kung kanino ba talaga itong binata nagtitiwala at sumusunod. Kasi ang claim niya, perfect siya. Sumunod siya sa lahat ng mga utos. So ang tanong, kanino ka ba talaga sumusunod? All these things I have kept from my youth. Yun yung sabi niya. Punta tayo ngayon doon sa habang dahan-dahan nating nakikita yung ginawa ng Panginoon dito. Master storyteller that He is. At the same time, makikita natin ngayon bakit niya iniwan yung unang 5 at yung ika-10 utos. Yung unang 5, sabi ko kanina, may kinalaman sa pagmamahal sa Diyos. Diba? At yung ika-10 utos may kinalaman sa do not covet your neighbor's house, your neighbor's goods, your neighbor's wife. Ginawa yun ng Panginoon para ilantad kung ano yung nasa puso ng bata. Ang naging balakid para makasunod siya ay ang kanyang mga possessions and properties. Kasi nga, extremely rich siya. At hindi niya maiwan-iwan ang mga ito. Ang command sa kanya ng Panginoon ay iwan mo yan. Ibenta mo, pamahagi mo sa mga dukha, sumunod ka sa akin. Pero hindi niya magawa. Lumutang ngayon ng mga Diyos-Diyosan na itinaas niya sa kanyang buhay. Akala ko ba, ngayon makikita natin, magtatanong tayo, akala ko ba ang issue niya buhay na walang hanggan? Kung mahalaga pala ang buhay na walang hanggan. Kung mahalaga pala ang kaharian. Alin ang mas mabigat? Hindi ba dapat yun ang pinakamabigat sa lahat? So dito natin makikita ngayon ang masama at mapanganib na epekto ng idolatry sa buhay. Number 1, idolatry breeds an attitude of self-sufficiency. At mahilig ang mga psychologists
ng ganito sa panahon natin ngayon. Kaya mag-iingat tayo kung kanino tayo nakikinig. Dahil itong self-sufficiency also takes the form of self-confidence. Or yung mga maririnig natin sa mga pelikula, naniniwala po ako na hindi ka ganyan. Hindi ka masamang tao, kaya magtiwala ka sa iyong sarili, kaya mo yan. Mga ganong klase, magtiwala kasi may self-confidence and self-sufficiency. Ang tendency po sa tao, kapag may kaya po, at maganda ang takbo ng career natin o ng trabaho natin, there is always that temptation na isipin na kaya kong bilhin yang mga bagay na yan, kaya kong gawin yan, kaya kong maging independent. Diba? Manood na lang tayo ng mga TV series at saka mga pelikula. Sa oras na magkaroon ng magandang trabaho, nagiging independent. Kung ano-anong mga binibili. Tama? Umangat lang ng konti sa posisyon. Bibili ng bagong bahay, bibili ng flashy cars, bibili ng flashy jewelry. Ginagawa ang gusto. Tapos, ang sasabihin, ito ay dahil sa magaling ako magtrabaho. We tend to think na dahil magaling tayo kumita, that we can afford things. Like independence, like economic status, relative security in this world, and of course, we think we can buy happiness. Kaya nga ang tanong ng binata kay Jesus, what must I do? Dahil all his life, paniwala niya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niya. Kaya nga ba natin? Yung binata rin nung nagsabi, all these things I have kept from my youth. At worse, nang hamunin siya ng Panginoon ngayon, natanggapin ang kabutihang loob ng Diyos, tinanggihan niya ito. Akala niya, kaya niyang pumasok sa kaharian ng Diyos sa sarili niyang kakayanan. Idolatry breeds an attitude of self-sufficiency. Gusto ko rin idagdag dyan, and stubbornness, katigasan ng ulo. Pangalawa, idolatry makes gods of happiness out of corruptible things. Idolatry makes gods of happiness out of corruptible things. Ang tanong po ng binata sa Panginoong Jesus, what must I do to inherit eternal life, ay may kinalaman po sa kanyang kinabukasan. He was trying to secure his future. Ganyan ang selling point, maraming may selling point na ganyan ngayon. Simula sa networking, hanggang sa insurance, hanggang sa real estate, at sa iba't iba pa. Iisa lang, pangarap mo ba na magkaroon ng ganitong bahay? Magpapakita ng slide ng malaking bahay na 500 to 1,000 square meters. Tapos magpapakita ng kotse, flashy cars. Pangarap mo ba rin magkaroon ng ganitong kotse? Diba? Kailangan i-secure mo ang future mo. Kailangan may financial security ka. Kailangan ganyan, bebentahan ka ng kung ano-ano. Yun ang binibenta sa atin ng mundong ito. Last week, nasabi ko po, we do not hold the future in our hands. The future is a gift from God. Hindi ko sinasabi na huwag magplano. Pero, ultimately, kailangan nating maintindihan na hindi dapat ang confidence natin ay nasa ating kamay, kundi nasa Panginoon. God has given us the wisdom, I agree. Kailangan natin mag-set ng direction. Kailangan maging careful sa mga decisions. I agree. Pero hindi tayo ang masters of our destiny. The future comes from the Lord. Ngayon, ang issue ngayon ng binata dito, he was trying to secure his future at ito yung hindi nagpapatulog sa kanya. Kaya siya madaling-madali ngayon na lumapit sa Panginoon. Ano ngayon kung future niya iniisip niya? Kasi nga,
Ang dami niyang properties and possessions. He was extremely rich. At na-enjoy niya yun. So ngayon, kung ikaw, subukan natin. Tayo ang lumagay sa kanya. Na-enjoy niya yun. Hindi ko i-deny na may relative happiness sa mga bagay-bagay. At ang gusto niya, ma-extend ng ma-extend yun. Oo nga naman, paano mo ma-enjoy yun kung later on magkakasakit ka tapos mamamatay ka? Hindi mo ma-enjoy yun. Anong saysay ng buhay kung hindi ko ma-enjoy yun ng pangmatagalan? Kung hindi naman pala tatagal yun, ano yun? Ngayon, itong binatang ito, kung may mahahanap siyang makakapitan para patagalin yung kanyang kasiyahan doon sa mga bagay na yun, kakapitan niya yun. Kaya tinatanong niya ang Panginoong Jesus, ano ang dapat kong gawin? Pero nang bigyan siya ng Panginoong Jesus ng solusyon, para maiwanan niya ang pinagmumulan ng problema niya, he found Christ's solution unacceptable. Naging threat ito sa kanyang mga plano. At para sa kanya, mas may halaga, mas may bigat, at mas may kasiyahan pa sa mga bagay na kanyang tinatangkilik kaysa sa kayamanan na pinapangako ng ating Ama sa langit. Mas may kasiyahan sa kanya ang mga bagay na nabubulok kaysa sa mga bagay na pinangako ng Diyos na tatagal sa walang hanggan. Hindi niya tinanggap yun. Idolatry makes gods of happiness out of corruptible things. Pangatlo, idolatry hinders entry into the kingdom. Dahil lumalabas na walang halaga sa kanya ang kaharian ng Diyos, wala rin halaga sa kanya ang buhay na walang hanggan. Hindi naman talaga buhay na walang hanggan ang hinahabol niya eh. Ang hinahabol niya ma-extend yung kasiyahan niya doon sa mga bagay na nabubulok. Hindi ko sinasabi na walang halaga yung mga bagay na pinagkakaloob sa ating ng Panginoon dito. Hindi ko rin sinasabi na hindi dapat inaalagaan yan. Pero kung itataas natin yan to the point na yan ang magiging priority natin sa buhay na ito, we are mistaken. They do not deserve to be gods. They do not deserve to be our masters. At dahil iba ang Diyos na kanyang kinasisiyahan at pinahahalagahan, hindi siya makakapasok sa kaharian. Sa ating passage, pagkatapos mamanglaw ng binatang pinuno, tinignan siya ni Jesus. In other passages, ang description kung paano siya tignan ng Panginoon, tinignan siya ng Panginoon ng may pag-ibig or awa. So dito, hindi na binanggit ni Luke. Tinignan siya ni Jesus at sinabi sa kanya, how hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Noong panahon nila, at sa tingin ko, sa panahon din natin, ganito pa rin ang nangyayari. Mataas ang tingin nila sa mga mayayaman dahil ang tingin nila, riches are blessings from God. Ganon din ang tingin ng kultura natin sa mga kayamanan. Uy, blessed ako. Anong ibig niya sabihin? Malamang malamang na-promote siya, malamang tumaas ang sweldo niya ng 5-fold, 10-fold. Yun yung ibig sabihin ng blessings. Or malamang ibig niya sabihin na blessing ay meron siyang bagong biling bahay, bagong biling kondo, bagong biling kotse, bagong properties. Yun yung tingin nila noon sa mga mayayaman. Mataas ang tingin nila kasi ang mga riches ay blessings from the Lord. And so, ano ibig sabihin? They are blessed by God. Yung mga mayayaman. And the more riches you have, the more blessings you enjoy. And the more you can give to the poor.
At ngayon, yung estado ng mga mayayaman nagiging aspirational sa mga mahihirap. Ganyan din ang ginagawa ngayon. Walang pinagkaiba. Hanggang ngayon, ganun pa rin naglago. Yung kotse niya, gusto ko magkaroon din ng ganyang kotse later on. Yan yung pinapangarap kong kotse. Tapos ilalagay yung kamay. Yan. Ulit-ulitin ko lang yung salita, yung brand ng kotse, gusto ko magkaroon ng kotse. Huwag mo akong kukontrahin. Ganyan ang ginagawa natin ngayon. Pero dito sa verses 24 and 25, kinontra ng Panginoon ang takbo ng kultura. Sabi niya, bagamat tingin nyo na pinagpala sila at marami silang nagagawang mabuti at natutulungan nila ang ating mga kapatid na nangangailangan sa mundo, hindi po sila makakapasok sa kaharian. Last week, nag-aaral kami ng youth at saka young professionals tungkol sa total depravity. Ang question sa atin, maaari bang gumawa ng mabuti ang tao sa mundong ito? Ang sagot, yes. Pero, it does not mean na porket nakakagawa ka ng mabuti sa mundong ito ay hindi ka depraved. Diba? Yan yung pinag-aralan natin. At ngayon, pinapakita ng Panginoon. Yun yung pinupunto niya rito. Hindi ibig sabihin nakakagawa ka ng mabuti sa mundong ito at marami kang natutulungan, ay ibig sabihin automatic kang makakapasok sa kaharian. Hindi, sabi pa nga niya, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Imposible na magawa nilang pumasok. Kaya nga sabi ng Panginoon, mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Pag inisip mo yun, ganun. Laki-laki ng kamelyo. Ang liit ng butas ng karayom. Yung figure of speech ng Panginoon, kahit na gawin mong literal, ang maiisip mo, imposible yun. Yun nga yung punto doon. Imposible. Imposible magawa nilang pumasok. Ang tanong niya kasi, anong dapat kong gawin? Nang sinabi ng Panginoon ang totoo, ito ang dapat mong gawin. Ayaw niya. Nagsabi ng totoo ang Panginoon, ito ang dapat mong gawin. Kung gusto mo maging mabuti sa harapan ng Diyos, ito. Bakit hindi mo gawin? Sinasabi mong mabuti ka. Sa harapan ng Diyos, gusto mong i-justify ang sarili mo, ito. Ngayon, ang panahon nila, dahil nga ganitong paniniwala nila na ang mayayaman ay pinagpala ng Diyos, nagtaka ngayon yung mga kausap ni Jesus. Yung mga nakikinig sa Kanya. Kasama na rin yung Kanyang mga alagad. Kasi nga, lalo na yung sa Kanyang mga alagad, kasi nga, later on, as we read verse 28 and 29, makikita natin doon, sabi nila, paano naman kami? Iniiwan namin ang lahat. Pati ang aming mga tahanan. Paano na? Oo nga naman. Wala na kaming babalikan. Kaya nga sabi nila dito sa verse 26, who can be saved? Kung ang mga mayayaman na pinagpala ng Diyos ay hindi makakapasok sa kaharian, paano kami na walang pagpapala? Paano kami na mahihirap? Sino makakapasok? So anong punto doon? Walang makakapasok sa pamamagitan ng sarili nilang gawa. Wala! Yung nag-react sa video. Patayin ko lang. Wala. Walang makakapasok. Mga kapatid at kaibigan, ang kaligtasan ng pagpasok sa kaharian at buhay na walang hanggan ay hindi po nakasalalay sa kakayahan, sa talino, at sa kalooban ng tao. Bagkus ito ay nakasalalay sa Diyos. Sa Kanya lang.
Nakita natin ito nang tubusin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Dahil siya nabuhay at namatay para sa atin, siya po ang naging daan para mapa sa atin ang buhay na walang hanggan. Siya lang. Why is it so hard? Dahil marami sa atin nakakapit sa mundong ito. Nakakapit sa ating mga economic status, nakakapit sa ating mga pangarap, nakakapit sa mataas na sweldo, nakakapit sa magandang trabaho. Lahat yan tinanggal sa akin ng Panginoon. Naranasan ko rin, natanggalan ako ng pamilya. Pero nagpabaya ba ang Panginoon? Hindi. Siya ang naging daan para mapa sa atin ang buhay na walang hanggan. Mayroong mga burdens that we need to carry sa mundong ito. Kaya nga ang hiling ng kaharian ay hindi pag-asa sa ating sarili o confidence sa ating sarili, kundi kababaang loob para matanggap natin ang kabutihang loob ng Diyos. We will not see the goodness of God unless we humble ourselves before Him. Kaya nga sabi ni Jesus Christ doon sa kanyang Sermon on the Mount, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." Unless we accept yung assessment or evaluation niya that we are poor in spirit, no amount of riches and property will guarantee us entry into the kingdom. And so, hindi hiling din ng kaharian na ang kasiyahan sa mga bagay na nasisira, kundi kasiyahan, pangmatagalan sa piling ng Diyos ang kinagaranti nito. Sa Old Testament po, may naging panalangin po ang isa sa mga saints na sumulat sa Proverbs. Ang pangalan po niya ay si Agur. Malamang alam natin to sa mga Sunday school teachers. Sumulat si Agur sa Proverbs chapter 30 verses 7 to 9 ng isang panalangin dahil alam po niya ang mga temptations ng pagiging mahirap at mayaman. At ganito ang sinabi niya, "Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin." Bakit? Verse 9, "Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, ay matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita." Ang nais ni Agur ay panatilihin siya ng Panginoon sa katapatan at katotohanan para hindi siya matutong lumihis at magsabi na hindi kita kailangan. Ang isyu ng buhay po na walang hanggan ay hindi po nakasalalay sa ating kabutihan, kundi sa kabutihan ng Diyos. No amount of wealth or resources, abilities and skills and authority here on earth will gain for us eternal life. Maging babala po ito sa atin. Kapag meron tayong wealth and power, there is always that temptation of self-sufficiency. In our sinful hearts, we make little gods out of corruptible things. Doon tayo yumuyukot. Tulad ng, ano ba itong mga little gods na ginagawa natin, na inuukit natin sa ating mga isipan? Tulad ng trabaho, ng posisyon, ng economic status, ng salapi or money and the comforts of life, authority. Bakit natin ginagawa yan? Kasi gusto nating tumagal ang ating kasiyahan sa mga bagay na ito. Pero nalin lang tayo na ang tunay na kasiyahan ay nanggagaling sa mga bagay na nasisira at nabubulok. Nalin lang din tayo na maaari tayong maging masaya ang matagalan sa isang buhay na wala sa Diyos. And so, nagiging hadlang
ang kaharian ng Diyos sa mga ganitong klaseng makasariling plano. At hindi natin ito tatanggapin. Hindi natin tatanggapin ang kaharian. These are the detrimental effects of idolatry. That's why idolatry makes it impossible to enter the kingdom. For those of us who have left homes to follow Christ, nakita natin kung ano yung halaga ng pagsunod kay Kristo. At meron talagang kailangang iwan. It is God's grace that leads us home for those of us who are homeless in Christ. Sabi nga ni Christ dito, the things that are impossible with people are possible with God. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating makapangyarihan na dakilang Panginoon.